Bago tayo humusga, mas mabuting unawain muna natin ang tunay na kwento ng Badjao. Ang Badjao ay isa sa mga pinakakilalang katutubong pangkat sa Pilipinas. Sila ang mga taong nakatali sa dagat mula pagkasilang hanggang pagtanda. Ngunit bakit may mga Badjao na nakikitang namamalimos sa mga syudad? Ang sagot ay mas malalim, mas komplikado at mas masakit kaysa akala natin. Sa loob ng maraming taon, ang pangingisda ang pinakamahalagang kabuhayan ng Badjao. Pero dahil sa overfishing, polusyon at pagkasira ng coral reefs, humina ang kanilang kabuhayan. Hindi sila makasabay sa malalaking fishing vessels na gumagamit ng modernong kagamitan. Kapag kakaunti ang huli, kakaunti ang pagkain at halos walang kita. Bukod dito, marami ring Badjao ang napilitang lumikas dahil sa gulo at karahasan. Maraming komunidad ang nasalanta ng armadong tunggalian at pag-atake ng pirata. Pati mga bagyo at storm surge, winawasak ang kanilang tirahan at mga bangka. Dahil dito, napipilitan silang lisanin ang mga baybayin at maghanap ng mas ligtas na lugar. Ngunit pagdating sa syudad, hindi tugma ang kanilang kasanayan sa urbanong pamumuhay. Marami sa kanila ang walang access sa edukasyon at formal na trabaho. Walang birth certificate, walang permanent address at walang sapat na kwalifikasyon. Kaya ang paghingi ng limos ay nagiging tanging paraan para mabuhay. Hindi ito dahil gusto nila, kundi dahil wala silang ibang pagpipilian. Ang Badjao ay may nomadic na tradisyon. Sanay silang maglakbay para maghanap ng kabuhayan. Pero sa syudad, hindi na nila magamit ang kanilang tradisyonal na kasanayan. At kapag walang huli, walang trabaho at walang tahanan, kalsada ang nagiging takbuhan. Ito ay hindi kwento ng pagsasamantala. Ito ay kwento ng survival. Kwento ng kahirapan, paglikas at pagkapit sa pag-asang baka bukas ay mas mabuti. Ang mga Badjao na nakikita natin sa syudad ay hindi kumakatawan sa buong komunidad. Karamihan sa kanila ay nananatili pa rin sa baybayin, isinasabuhay ang kanilang kultura. Sa pag-unawa natin sa kanilang kwento, mas lumalalim ang ating empatiya. Bawat taong ating nakikita sa kalsada ay may mas malalim na pinanggalingan. Ito ang tunay na kwento ng Badjao, isang kwento ng pakikipaglaban at pag-asa. Sa pag-unawa sa kanilang kwento, mas naiintindihan natin na ang tunay na solusyon ay hindi paghuhusga, kundi pag-unawa, tulong at pagkilala sa kanilang pagkatao bilang kapwa Pilipino. Maraming salamat sa panunood.